Okay, pray tayo. Salamat o Lord sa umaga ito, sa iyong kabutihan sa biyaya. Unang-una, Diyos, ay dinadakila namin ang iyong banal na pangalan sapagkat ay po ang may gawa ng langit at lupa. Ngayong umaga, o Diyos, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang at sa lahat po ng blessing ay salamat o Lord sa mga pagpapalang amin natatanggap sa araw-araw. Ngayong oras na ito, o Diyos, humingi po kami ng gabay, lalo na po ang Banal na Espiritu, na turuan mo kami upang matutunan namin ang Bibliang kaparaanan, lalo na po sa salitang love, O Lord. Salamat o Diyos at lahat ito idadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so yung ating teksto ngayon ay nandun sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4 and 8. So sabi po dito, charity suffereth long and is kind, charity inviteth not, charity vaunteth not itself, is not puffed up. Verse 5, that not behave itself, unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Verse 6, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Verse 7, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Verse 8, charity never faileth, but whither there be prophecies, they shall fail, whither there be tongues, they shall cease, whither be knowledge, it shall be banished away. So, yun po, purihan po ang Diyos sa pagbabasa ng mga salita ating pagbulay-bulayan ngayong umaga. So, itong 1 Corinthians, alam natin kung bakit isinulat ni Apostol na Pablo. Ito ay dahilan sa itong mananampalataya sa Corinthians ay punong-puno ng karnalidad. Ibig sabihin, titingnan natin yung Church of Corinth, ay maraming kasalanang ginagawa nito eh. Kaya nga, kung titingnan natin, pero kahit maraming kasalanan, ito maraming mga topic na pinag-uusapan. Kasi sila yung sinusulatan ni Apostol Pablo. At dito sa specific na verses na ating binasa, ay ito ay tumutukoy sa love. Yun. Siyempre yung love na ito ay yung inimput sa atin o nilagay ng Diyos sa atin yung tinatawag na agape love. Yun. Kasi di ba there are three kinds of love na pinag-uusapan, yung agape love, philia love, saka eros love. Yun. So yung eros di naman nabanggit sa Biblia, dalawa lang nabanggit, yung agape at saka philia. Yung unconditional love saka yung tinatawag na brotherly love. So, punta tayo doon sa tinatawag na yung pinaka-context nitong ating pag-aaralan ngayon, yung tinatawag na, kaya sinulat ito ay correct the disorderly Corinthian church, upang i-correct, upang itama yung kanilang pananaw tungkol sa pag-ibig. Yun. Diba, may definition ang mundo. What is love? Yan, Sister Dan, what is love? Love is ang bilis Sister ba Nobel. So wag na Sister Nobel na babulag ha, love is blind. So karaniwan na definition. Ang proven kasi niyan, kasi kaya na-define yan love is blind. May mga sa tingin ng tao, bakit yan naman ang napangasawa mo? Diba? Ganon. Dapat si ganito na lang. Pero sa nagmahal, bakit? Hindi naman ikaw tingin ko sa kanya, gwapo. Pero sa iba, hindi ka gwapuhan. So, emotion ang tawag doon. Siyempre, yung pag umiral yung emotion, wala nang nakikitang weakness yon. Yun yung tawag na pag umiral yung damdamin. So, tingnan natin yung tinatawag na sabi doon, sa the nature of divine love. Yun, ito yung nature. Love's positive attributes. Ayun, nandun sa verse 4, no? Sabi doon, ay charity, spirit long and is kind, charity invite not, charity vaunteth not itself, is not puffed up. So, may Tagalog ba kayo dyan? Yes? Tagalogin natin. Pero English kasi. Pero okay lang yon. So, yung outline kasi puro English. Pero tingnan natin sa Tagalog yung verse 4, no? Sabi doon sa verse 4 sa Tagalog, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili
ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri at hindi mapagpalalo. So yun ang ibig sabihin ng love doon sa verse 4. So ano pa yon sa yung tinatawag na positibong attributes ng pag-ibig. Yung patient and kindness reflect God's enduring love for His people. Ito yung makita natin sa Diyos na sakripisyo na talagang ang Diyos ay mapagpahinuhod. Kasi kung hindi mapagpahinuhod ang Diyos, kita na natin, no? Kahit sa 2 Peter chapter 3 verse 9, no? Nagko-control pa ang Diyos eh. Kasi nga, mayroon siyang dahilan. Tingnan natin yung 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi doon, the Lord is not slack concerning His promise as some men count slackness, but is long-suffering toward us, who are not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, ganun ka tiyaga ang ating Panginoon. Ganun siya nagpipigil para hindi talaga ilapat yung tinatawag na judgment. Pwede namang isang sa mata, pahatulan na ng Diyos ang buong mundo. Pero dahil nga yung pag-ibig ng Diyos, yung agape, ay nandun, kaya hindi niya pinalalapat yung ganong sumpa o judgment. Tingnan natin yung verse 5 and 6. Ito yung love contrast to worldly behavior. Ano sabi doon sa 30 sa verse 5 and 6? Yan yung pinaka-highlight natin, no? Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5 and 6. Sabi doon, that not behave itself unseemly, seek it not her own, is not easily provoked, think it no evil. Hindi nag-uugaling mahalay. Ayon. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. Ayon. Hindi nag-uugaling mahalay. Ang hirap pa namang sisimba ka, no? Naka-spaghetti. Diba? Pagpasok mo pa rin, ano ba yung pinasok ng mga... So, kaya nga, mayroon tinatawag na yung tamang pananamit. Di ba? Yung maganda pag nasa bahay-sambahan, yung talagang mahabang yung mahabang bestida. Yung walang bestida, pumot na lang. Dami namang kortina diyan. Pastor, wala pa akong bestida. Yung sinampay diyan sa labas, hiramin mo muna. So, kasi nga yung tinatawag na pag nasa labas kasi, di ba, yung mga lalo yung mga kalalakihan, mga ate, kada nagkalat dyan sa labas Tapos magsusuot ka ng spaghetti, pagbaba, pataas. Tapos, ang tali na lang ang nakalagay. So, sabi doon sa verse 6, sabi doon, yun, sa verse 5 pa rin, hindi inahanap ang kanyang sarili. So, yung totoong pag-ibig, hindi siya selfish. Kaya nga, especially sa ating mga Kristiyano, lalo na pag may pamilya ka, o pag lalo na tatlo kayo, no? Pag kayo nagtrabaho, sabay-sabay. So dapat hindi selfish. Yung sweldo hindi sinasarili, dapat sinishare. Kanino i-share yung sweldo? So magulang. Magulang talaga number 1. Kasi yan talaga. Yung pagtanda ng pagmamahal sa Diyos yan. So sabi doon, hindi inaalumana ang masama. Sabihin, kung alam mong ito ay masama, talagang i-reject mo na. Baliwalain mo na. Kasi pag hindi natin, kapag in-entertain natin yung masama, dito tayo ay nagkakaroon ng problema. Tulad ng sinasabi dito sa James, no? Palagi natin ito binabasa. Pero balikan lang natin yung sinasabi ni Apostol na Santiago. Nang sabi doon, you adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Yun. Kayong mga ngalonya. Sabi ng mga ngalonya, spiritual speaking yon. Halimbawa, Sister Tess, Primitive Baptist, nakating ka sa born again, spiritual adultery yon. Alam mo nang mali, dadalo ka pa. Kahit pa Baptist, di ba? Bible Baptist, medyo ang doctrine yan kasi Los Salve, sila,
ang kaligtasan lang, tatanggapin mo lang si Kristo, maliligtas ka. Sa atin, dumadaan sa process, yung eternal salvation, yung legal phase, vital phase, tsaka yung practical saka final phase, yung 5 phases na yon. Hindi yung tanggapin mo lang si Kristo ay maliligtas. Ang tanong, sa atin, kaya tumanggap kay Kristo dahil nga siya ay born again na. Yun. Hindi yung pag tinanggap mo si Kristo, saka ka mabuborn again. So baliktad sa kanila. Sa atin, kaya ka tumanggap kay Kristo dahil born again ka na. Sa kanila, para maborn again ka, kailangan tanggapin mo sa Kristo. Hindi layo. So, tapos dadalo ka doon. Hindi, praise the Lord naman, Pastor. Biblia naman eh. King James Version din. So, kaya nga, tayo nagpapasalamat din na nakabalik din si Nanay Trista, di ba? Ilang ikot na rin sila eh. Na-wonder na. Pero, siyempre, pag tagar yan talaga, tagar yan. Pag hindi tagar yan, aalisin talaga ng Panginoon. So, sabi ng talata, kayong mga ngalon niya, so tumutukoy doon sa mga Kristiyano na ito yung totoo pero hindi ginagawa. Mga ngalon niya pala yon. Once na alam mo yung katotohanan, hindi mo isinasabuhay, ang tawag sa iyo ay adulterers and adulteresses. Ibig sabihin, nagkukumit na tayo ng spiritual adultery. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo na hindi ba ganyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Ang tanong sa Darren, mahirap bang kaaway ang Diyos? Mahirap. Kasi sa isang kisap bata, pwede mong gawin ng Diyos yung gusto niya sa atin. So, nakakita natin yan, mga lingkod ng Diyos, si Jonah, sino pang mga pinarsahan ng Diyos, si David, yun, sino pa, si Samson, si Solomon, yun. At mismo ang bayang Israel na talagang pasaway, di ba? Kaya nga, yung ibang Israelita na during the time na si Moises ay bumaba, tapos nakita niya yung mga tao doon nagsasayawan, may rebulto, di ba? Nung sinabi ni Moises na sino yung panig sa akin, lapit sa akin yung lumapit, ligtas yun. Pero yung hindi lumapit, kinain ng lupa. Tapos yung mga tumakbo, hinabol ng apoy. So ibig sabihin, kapag hindi tayo sumunod sa Diyos, di man literal na lupa, di man literal na apoy ang hahabol sa atin, yung sumpa, yung curse ng Panginoon. Kasi may curse eh. Tingnan natin yung Deuteronomy, no? Chapter 28, verse 1. Sabi ng ating Panginoon, "It shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord, thy God, to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth." Tapos sa verse 2, ito yung pinaka maganda dito eh. "In all these blessings," all blessings daw "shall come on thee." Yun. Kaya kan naghangad tayo ng all blessing, ito yung sekreto, yung verse 1. Yung maging faithful tayo sa Panginoon. Kasi pray tayo ng blessing, pero ayaw natin gawin yung verse 1, hindi mangyayari talaga yon. Sabi niya, "And overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God." So yung sekreto, hindi dahil naghahanap ka ng trabaho o may negosyo. Kapag wala ka dito, kahit anong gawin mo, mabibigot tayo. Kasi ang sabi ng Panginoon, "In all these blessings shall come to thee." At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung, may kondisyon kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Hindi mo lalabagin. Kasi pag nilabag mo, talagang may problema ang blessing Kahit sa Isaiah chapter 59, sabi ng ating kapatid na Isaiah 59 verse 1 and 2. So puro 1 and 2 yan. Sabi daw ng Panginoon, "Behold, the Lord's hand is not as shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear." Verse 2, "But your iniquities," yun na naman, "have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear." Yung kahit anong prayer natin mga kapatid, kahit kapag nakita ng Diyos yung puso natin na mayroong kakaiba na hindi ayon sa kanyang kalooban, magkakaproblema tayo. Yon. Kaya kailangan talaga mag-examine ng sarili, magmuni-muni. Lord, ano pa ba yung kulang ko, Lord? Hindi ako nakapagbasa Pero nakapanood ako ng YouTube. Nakapanood ako ng mga drama.
Yun, lalo na pag hapon, daming drama eh. Isa naabutan mga kapatera, ba, puro drama, mula alauna hanggang alauna hanggang alas 8. Ano ba yung alas 8 sa channel, ano, yung Batang Quiapo, sa channel 7, Encantadia. So, wala na problema. Kaya nakakapanood ng gano'n, tapos sa Bible reading, hindi na tayo nakapagbasa. Di ba sabi ng Panginoon huwag kakaligtaan. Uto ko man dyan ang basahin, ang aklat na yaon. So, pag hindi natin ginawa yon, nagkakasala talaga tayo. Yun doon pa lang sa pagbabasa, may consequence na yon . Pag hindi mo ginawa, consequence yun. Tapos sa prayer, di ba? Ano sabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians 5:17? Pray without ceasing. Yan. Pag umalis sa bahay, Lord, di naman kailangang nakataas pa ang kamay Tapos labas ng kilikili, ang Panginoon! Nagiginig ka pa Sa atin kasi yung prayer, kahit napakaikli, yung pumikit ka lang, hindi mo naman kailangan ibigkasin, nasa isip ko lang, Lord, ingatan mo po ako sa paglalakbay. Yung pag nakita ng Diyos yung tao sa puso na prayer, napakaganda yon. Kasi ang prayer, di ba, is a communication to God. Kung pag wala ka ng komunikasyon, sa kanino man, kahit sa tao, pag wala ka ng komunikasyon, long distance. Ang maraming namamatay na relasyon, long distance relationship, yan ang pinaka-danger na relationship. At 80% ng long distance relationship nagkaka-break kahit sa mag-asawa. Kaya nga sa atin, hindi talaga uubra na mag-asawa kayo long distance. Hindi pwede. At ang daming proven yan. Sa 100%, halimbawa 10, halos mahirap na yung isa nakakasurvive sis. Lalo na pag Middle East. Sa Europe, ganun din. Kasi kaya nga kayo nag-asawa Di ba sabi nung ikinasal, magsasama kayo sa hirap at ginhawa. At walang pwedeng maghiwalay sa inyo. Kundi kamatayan. O gano'n mo, kahit trabaho, hindi dapat kayo paghiwalayin. Ang problema, sweetheart, mag-a-abroad ako. Para sa ating mga anak. O maganda, nung una maganda Nakapadala. After 2 years, 3 years, wala nang padala. Mayroon na palang iba. Maraming gano'n ako, proven talaga yan. Hindi talaga magkakamali. Kaya kayo ikinasal kasi may needs kayo. Physical needs. Kasi di naman masamang yung sexual. Banal yon yung sexual. Kaya lang gagawin yon sa mag-asawa. Kaya nga kayo ikinasal dahil doon sa needs ninyo. Physical needs, physical, spiritual, yung tatlong needs. Kaya lang, maghihiwalay kayo, kaya hanapin nyo sa iba yon. So kaya nga, ang advice natin, kung ngayon, single pa kayo, abroad kayo, ubusin yung oras sa abroad. O, para mag-ipon kayo, para pag nag-asawa, hindi na kayo maghihiwalay. O, magtayo na lang kayo ng negosyo sa Pilipinas. Magtayo kayo ng hotel. Magtayo kayo ng business. Kasi naman, long distance, napakahirap yun. Kung nandito nga, magkasama, nagkakaproblema, lalo na yung long distance. So, punta tayo doon sa ating, so, binabalikan lang natin, sabi doon sa verse 5, na, that not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. So, verse 6, ano nakalagay sa verse 6 mga kapatid? 1 Corinthians, chapter 13 verse 6. Ito, maganda po ito. Sabi doon, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. So pag ito yung ginagawa natin mga kapatid, napakalapit, talagang hindi malayo yung blessing. Kasi hindi mo kinagagalak yung kalikuan Pag kalikuan, talagang nire-reject mo. Talagang, ay, hindi tama yan. Yun, kaya, di ba, palagi nating binibigyang diin kung mag-aasawa ka rin lang, anong pinagpipray mong asawa? Dapat pinagpipray mo, anak ng Diyos, Kristiyano, mananampalataya. Kasi pag hindi Kristiyano, dito, makikipag-compromise ka na Rejoice it not in iniquity. Kasalanan kasi yung mga asawa ng unbeliever Kaya, kailangan ipag-pray mo. Kapag nagpipray ka, Lord, bigyan mo ako ng partner. Anong klaseng partner? Maka-Diyos. Dapat specific. At hindi ikaw ang masusunod. Nag-pray ka nga, pero ikaw yung naghanap, hindi na yon. Bayaan mong ang Diyos ang
magplano sa buhay natin kung sino yung talagang takda na talagang kalooban niya. Tulad ko, nung na-convert ako, hindi ako nag-pray. Nung Kristyano ko, sis, hindi ako nag-pray ako na sabi ko, Lord, gusto ko maging asawa ay Kristiyano, mananampalataya. Yun ang pray ko. Pero hindi ako naghanap na, siguro siya na. Yun. May takdang panahon lang eh. Doon din sa church. Yun, si Mrs. yun. Yun. Pero hindi naman kaagad na kami agad. Build up muna namin yung relationship bilang magkapatid. Magkakilala kami. Ito yung, ito siya, ako ito yung karakter niya, ito yung karakter ko. Kumbaga, alam na namin. Pero wala pang yung nararamdaman. Kilala namin at isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Nung dumating ang takdang panahon, yon, nilagay na ng Diyos sa puso ko. Ay, siya na. Yon. Nung nilagay niya sa puso ko, yon, alam nga naman hindi ko sabihin, sister, di ba? Makamaunahan pa eh. Pero ako noon, hindi ako mahilig magsabi, sis, yung nararamdaman ko. Ang ginagawa ko, action na lang. Pero si Mrs., hindi po pwede pala yung ganon. Sabi sa akin, ano bang ibig sabihin ng ginagawa mo? Sabi ko, alam mo na yon. Ay, hindi po, hindi ko, alam ko, hindi ko nga alam eh. Kaya doon, sinabi ko na ganito, gano'n. No? So, yun. Sabi niya, may takdang panahon naman kung talagang tayo. Pero di pa na siya nagbigay ng nung anong tawag, sis, yung pag-asa. Basta sabi niya, kung talagang tayo, hintayin natin yung tamang panahon. Tapos dumating yung tamang panahon, sabi niya, punta ka sa Sabado. Sabi ko, kinabahan ako, sister. Ano kaya ang saguton? Yes or no? O mabuti na, yes. So, nandun yung tonto ako doon eh. So, pagkasagot sa akin, hindi na namin pinatagal yung relationship. Kasi kilala. Kaya lang naman tumatagal yan dahil kailangan kilalanin mo talaga pamilya niya, yung ugali niya, para hindi ka magkamali. Pagkasal na kayo. Kasi saka mo kakilalanin, pagkasal kayo, paano yun? Kakaproblema yon. Kaya sabi doon sa verse na ito, rejoiceth not in iniquity, yon, but rejoiceth in the truth. At kami, in almost sa December 21, 30 years na kami nakasal. Maraming struggle siyempre. Kaya lang siyempre, mayroong pastor, Christian din siya, na-handle namin. Yung mga samaan ng loob namin, minsan, hindi naman maabot na maghapon kasi kinakatuweran ko, huwag malubugan ng araw. Kaya ako mismo sumusuyo. Kasi pag hindi ko sunuyo, matutulog kami may samaan ng loob. Kasalanan yun. So, kaya nga, importante na makita natin yung sinasabi ng verse na ito, rejoiceth not iniquity, but rejoiceth in the truth. So, importante po yon mga kapatid. Ano pa? Yung tinatawag na loving alliance with God's truth and rejection, prioritizing spiritual unity over personal gain. Kasi pag ang nasunod mo yung sarili mo, magkakaroon ng problema sa tinatawag na spiritual unity. Pag iba yung pananampalataya ng partner mo, madidibay talaga yung, hindi kayo mayu-unite sa spiritual. Unite lang kayo, magkatabi kayo sa higaan, pero sa spiritual, madidibay talaga kayo. At magkakaproblema kasi nga hindi gusto ng Diyos na makapangasawa ka nang hindi ka pananampalataya. Yun. Kasi hindi naman kailangan magmadali mag-asawa. Mag-pray ka lang, Lord. Mag-enjoy ka lang sa paglilingkod sa Diyos. At sabi nga, yung paborito ko talaga. Psalms 37 verse 4. Ano ba yan, Sister Nobel? Delight yourself unto God and He will give you the desires of thy heart. Magpakaligaya ka sa paglilingkod sa Diyos at ibibigay ng Diyos ang nais ng puso mo. Yun. Enjoy mo lang. Hindi mo kailangang ikaw yung nag-a-action, ikukontrahin mo naman ang gusto ng Diyos. Ang gawin natin, magpakaligaya sa paglilingkod sa Diyos at bahala ang Diyos na magdala sa iyo ng tamang tao, maka-Diyos na tao, anak ng Diyos, ng partner. Kaysa naman ikaw naghahanap, ang mahahanap mo hindi gusto ng Diyos, at ay nilalabag pa yung kalooban ng Diyos. So, pagkakaroon ng problema. So, sunod, love, steadfast commitment.
1 Corinthians 13:7. Tingnan natin yung verse 7. Sabi doon, bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. So ito yung klase ng love. Yun, lahat binabata. Kaya kapag ikaw ay nagmamahal, binabata mo. Ibig sabihin, dinadala mo kahit anong hirap, kahit anong mga struggle sa buhay. Lahat ay pinaniniwalaan. Ano yung pinaniniwalaan natin? Yung katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Ano pa? Lahat ay inaasahan. Ito yung mga promises of the Lord. Yon, yung mga promises, dapat nating asahan yon. Lahat ay tinitiis. Dito sa mundo, mga kapatid, may pagtitiis tayo. Yun, hindi, wala pa naman tayo sa eternal na heaven. Naalala niyo yung topic natin last May, yung heavenly citizen? Wala pa tayo doon. Pero, sa realidad, heavenly citizen tayo, kahit nandito pa tayo. Tayo ay ambassadors of God dito sa lupa. Pero yung ating citizenship, makalangit na. Yun. Kung makalangit yung citizenship natin, dapat yung ugali natin dito, makalangit. Makalangit, papunta ka sa langit, tapos ang ugali mo makamundo. Parang gusto mong ayaw umalis sa mundo kasi yung ugali mo makamundo. So, ito yung nais ng Panginoon na sabi doon, lahat ay binabata. May sakripisyo talaga ang pag-ibig. Yan. Kahit mga nanliligaw. Nung ako nanliligaw, nung pagkatapos, nakaranas ako manligaw, pagkatapos ko ng high school. Pero nung high school, wala akong nililigawan. Yan, wala nga. Tapos nung high school, nanligaw. Pero may sakripisyo. Alam mo, ilang bundok ang tatawir mo para makapunta ka sa nililigawan mo. Tapos, maputik pa yun, sis. Titiisin mo yun. Tapos pagkatapos ng ligaw mo, babalik ka na naman. Ilang bundok na naman tatawir mo. So, yung totoong pagmamahal, may sakripisyo. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Sabi doon, for God so loved the world. Tingnan natin yung verse 9, mga kapatid. John 3:16, no? Siyempre maganda, basahin lang natin. Sa ulo naman natin yun, pero maganda. Naka-highlight po sa natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, kita mo, no? Unang binanggit, for God so loved. Ang ginamit doon, agape love. Na yung pagmamahalan Diyos sa buong sanlibutan. Siyempre, yung sanlibutan dito, hindi tumutukoy sa lahat ng tao. Sa lahat ng pinili ng Ama before the foundation of the world. Yung mga pinili ng Ama, ito yung binigay niya sa anak niya. Kung titignan natin yung John chapter 6 verse 37. Ang sabi ng ating Panginoon, all that the Father giveth me shall come to me, in Him that cometh to me, I will no wise cast out. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan, yon, ay hindi ko itataboy. Yon, ganun mo yun. Ganda ng verse na ito. So, tapos sa verse 38, for I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him that sent me. Ano yung 39? And this is the Father's will, which had sent me, that all which had given me, I should lose nothing, but should raise it up against at the last day. Yon. Ito yung pinakamagandang pag-ibig ng Diyos. No? Walang kondisyon ito eh. Kasi kung bibigyan tayo ng kondisyon, wala naman tayong ginagawa. Tingnan po natin yung kondisyon natin. Kung bibigyan tayo ng kondisyon ng Diyos, wala ho tayong magagawa. Kasi ito yung kondisyon natin eh. Sabi ng Romans chapter 3 verse 10, at as it is written, there is none righteous, no, not one. Tapos sa verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Yon, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Ay, sino ngayon ang humahanap sa atin? Ang Diyos po ang humahanap sa atin. Walang humahanap sa Diyos, sabi ng talata. Kaya tayo nandito, kaya tayo nakakapagpuri sa Diyos. Ang Diyos ang unang humanap sa atin. At yun ay blessing, mga kapatid. Yon, so, tingnan natin yung last point po natin, the permanence of love versus temporary gifts. Sabi sa verse 8, tingnan natin yung verse 8.
Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8, sabi ni Apostol Pablo, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. So, ang pinakamataas pala, love. Yun, kahit marunong ka mag-preach, matalino ka, lahat ng gifts ay nasa iyo, pero ang pinakamataas doon ay love. Yun. Kasi maraming magagaling, wala namang love, di ba sis? Ang daming magagaling manghula, pero wala namang love. Dito pa lang sa Pilipinas, ang daming religion Yun, nagyayamanan. Pero, wala namang love. Kasi yung totoong love, sasabihin mo yung truth. Sasabihin mo yung katotohanan kahit masakit. Kasi, ang totoo nun, kapag nagsabi ng totoo, masakit talaga. Pero, ang maganda nun, kapag mayroon kang humility, ano man yung katotohanan malaman mo, tinatanggap mo ito. Dahil ito yung totoo. Kaysa naman, bulahin ka ng pastor, ano mo, kapatid, kahit mag-asawa ka ng believer, okay lang yan. Basta ibigay mo yung ikapu. Ito yung condition sis ha. Unbeliever, milyonaryo. Ano yung hinahanap minsan? 4 na M. 4 na ba M ba yun sis? Matandang, madaling, mamatay. Yung problema, ikaw ang unang namatay. Tapos yung iba ay, kailangan kang mapag-asawa ko ay tall, dark, and handsome. Ay sa babae, sa lalaki, anong hinahanap? 34, 20, ano ba yan? 34 ba yan? 34, 23 and 34. Nung nag-asawa, 34, 36 yata si 36, 23 and 36. Nung nag-asawa, dahil masarap kumain, 36, 30, nakakariton. wala na yung hubog So, sabi doon, ang pag-ibig hindi nagkukulang kailanman. Yun, hindi nagkukulang. Kapag true love talaga, yung totoong pag-ibig, hindi nagkukulang yan. Ang problema lang, kapag maling pagmamahal ang napasa atin, masaya lang sa una yan. Kaya yung mga asawa na walang true love, walang pagmamahal, magaling lang yan sa unang araw. Bilang yan, 5 days, 5 weeks, 5 months, 5 years. Dapat umabot sa 50 years, control love talaga yan. Ako 30 years na kami, kulang na lang ng 20 years. Pag 50 years, ano yung sis? Golden anniversary, no? Pag 25, silver. Yun. Nag-silver na kami, 30 years na Hindi na malayan, pumunta kami sa MOA So, pang 50 years, makasarado ang Belmont. Golden na yan So, nawa, malakas pa tayo kasi, di ba? Pero, ano lang, magbarli lang, okay na. Organic, ano yan Basta tama lang yung disiplina mo. Hindi naman edad ang pinag-uusapan dyan. Lifestyle. But, ano ka nga, 25 years old. Pero may mga 25 years old, mukhang 80 na Kasi nagsisigarilyo, umiinom. Yung mga kababata ko, pag nakita ko, ang layo talaga Sabi sa akin, ito nga na, di ba magkaedad lang tayo? 58. Grabe, hindi yata, mukha lang. Kasi lifestyle talaga. Kinakain, iniinom, tapos tamang tulog. Para maging bata ang mukha mo, matulog ka ng 8 to 9. Yun talaga. 10, medyo ibang level yon. Pero yung repair time, 10 to 4 talaga. Pero subukan mo, matulog kang alas 9. Mabagal talaga yung pagtanda. Mabagal. Kaya yung mga nagpupuyat, kita mo, parang, talaga, hindi ako agree sa mga, kaya nga ginawang gabian. Kaya nga gabi. Ano ang gagawin natin sa gabi? Hindi matulog, di ba? Oras ng tulog yun, oras ng pahinga Kaya maganda nga, na sister sa call center. Nakalaya na. Yun, so, yun lang ang kabuuan natin mga kapatid. At nawa na marami natin natutunan doon sa ating topic ngayon about church as the essential Christ-like nature of the church. Yung kabuuan ng love sa 1 Corinthians 13 verse 4 and 8. At yung continuation nito ay bukas. Napakaganda. Introduction lang ito
Pero makita natin na nandun talaga yung buod ng love na siyempre yung ngayon na sabi nga nila Valentine's Day. Iintayin pa yung Valentine's Day para magbigay ng bulaklak. Yun. Taon-taon lang magbibigay ng bulaklak. Talang pwede mo namang gawan. Ako pag bawat uwi ko, kahit paano, may pasalubong ako kay Mrs. eh. Minsan, biskuit, candy, at least matamis yun. Ano yung bulaklak, nalalanta yun eh. So, bawat uwi ko talaga kahit paano. Yun. Hindi mo na kailangan tayo ng anniversary o Valentine's para magbigay. Yung araw-araw mong gawin, ano na yun eh. Yun ang kasi di mo nga alam kung darating pa yung anniversary nyo o ano man okasyon. Yung araw na ito, yun ang napakahalaga. Sabi doon, yung araw ng bukas, di natin alam. Kaya kung anong magagawa mo ngayon, gawin mo na yung the best. Yun, sa magulang mo, sa anak mo, sa asawa mo, lalo na sa Panginoon. Gawin mo na yung the best sa araw na ito. Dahil pagtulog mo, hindi mo alam kung magigising ka pa. Yun. Kaya palaging sabi ni Apostol Santiago, kung loloobin ng Diyos, tinanong kita, Esther, makakapasok ka ba bukas? Siguradong sabi na, hindi ka papasok, hindi ka looban eh. Mag-church ako. No? Pero sasabihin mong, mag-a-abroad ako, pastor. Kung loloobin ng Diyos, dapat may dugsong. Kasi pag hindi mo dinugsungan ng loloobin, parang sigurado ka eh. Kung pala, hindi ka looban ng Diyos, dito ka lang sa Pilipinas, hanggang mamatay ka. So yun lang, at tayo mag-pray. Salamat o Lord sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Lord sa buhay po ng Lampitok family, kay Star Tess, kay Star Darren, Star Dayan, Star Nobel, at sa kanilang padre de pamilya, sa Brother John. Saan man siya naroon, Lord, ingatan mo siya sa kanyang pagtatrabaho. Kayo po ang magpala at sa buong pamilyang ito, Lord, ano mo po ang mga struggle nila, kayo po ang magkatagpo sa kanila, Lord. Ano po ang kanilang mga pangailangan, itong po ay financial, physical, spiritual, kayo po, Diyos, ang mag-provide. Sa pag-aaral po ni Star Darren, ay nawa po kayo po ang gabay sa kanya. Nawa, Lord, ay ano po ang kanyang plano, ito po ay hindi lalayo sa iyong kalooban, Lord. Salamat o Diyos, at ganda po sa pagtatrabaho ni Star Dayan. Ingatan mo siya sa kanyang pagtatrabaho, sa pagbabiyahe, ay kayo po ang mag-iingat sa kanya. Salamat o God, sa araw po ng bukas, i-prepare po ang aming mga puso, isipan, ang buong pagkatao namin o Diyos, upang kami po ay sama-sama na sumamba sa dakilang mong pangalan. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.